Mainit na balita. Aminado ako mahirap na maging messenger ng administrasyon kasi para kang salesman eh. Pero alam ng lahat ng salesman na kahit gaano kang kagaling na salesman, kung hindi magandang produkto, mahihirapan kang ibenta. Eh, anong kinalaman nung nagpapatrako sa Davao? Pao ba ng mayor yan? Napakatanga mo naman. Ha? Spokesman ka pero tatanga-tanga ka na kaagad. Ito ang nakakagulat na balita ngayon sa mundo ng politika. Ilang linggo nga lang matapos maupo bilang Presidential Communications Office Undersecretary at Press Officer ng Malacanang ay tila trending na agad itong si Attorney Claire Castro. Inulan nga ng samut-saring komento mula sa publiko ang bagong Press Officer ng palasyo dahil nga sa pagiging sobrang palaban di umano nito na minsan ay parang hindi na angkop na pag-uugali para sa isang media personnel ng palasyo. Sa isang pahayag nga ay binara ni Senate President Chis Escudero ang bagong Press Officer dahil nga sa pagbibigay nito ng kanyang mga opinyon sa media na tila hindi man lang iniisip ang kanyang katayuan bilang tagapagsalita ng Pangulo. Nag-ugat ito sa isang panayam kay Attorney Castro nang may binanggit ito patungkol sa pinag-uusapang impeachment complaint laban kay VP Sara at nagbigay nga ito ng suhestyon. Ayon pa sa kanya, siguro kung majority ang gusto na umpisahan na ang impeachment trial, mas maganda sila ang makipag-ugnayan sa Pangulo. Sila ang sumulat, sila ang mag-request kahit hindi kumikilos ang Senate President. Hindi nga ito pinalampas ni SP Escudero at binara ang nasabing pahayag ng abogada. Patawarin na lang natin siya, bago lang siya at baka excited pa. Nakakaligtaan lang siguro niya na siya ang tagapagsalita ng Pangulo na anumang sinasabi niya sa mikroponong yan ay galing sa Pangulo. Naduda ko ang sinabi niya kabilang na yon ay galing mismo sa Pangulo. Nagbigay din ng pahayag ang dating presidential spokesperson ng Duterte administration na si Attorney Harry Roque patungkol dito at sinabing talagang mahirap ang trabahong pinasukan nila. Sabay sabing good luck sa dalawang bagong opisyal ng Presidential Communications Office na sina Attorney Castro at J. Ruiz. Dagdag din ni Attorney Roque na ang pagiging spokesperson ng palasyo ay parang salesman lang. Gaano ka man kagaling magbenta, kung pangit naman ang produkto mo ay mahihirapan ka talaga. Intindihin na lang natin na talaga mahirap ang trabaho nila. Galing din ako dyan. Pero mas madali ang trabaho ko. Bakit? Kasi yung aking naging amo, unang-una, alam ang batas, abogado. So, madali sagutin ang mga tanong na legal, no? Dahil alam naman ni Presidente ginagawa niya. Pangalawa, walang bahid ng korupsyon. In fact, maagang-maaga pa rin ang mga sinibak niya sa pwesto, yung mga pinakamalalapit sa kanya sa kampanya, di ba? Naalala niyo yun, yung DILG Secretary at saka yun ni National Irrigation Authority Administrator, sibak-sibak-sibak yan. At ang dami mga nasibak na mga napakalalapit sa kanya, wala siyang pakialam. Yung pag meron kang whiff of corruption, tanggal ka na. Ang mahirap lang sa akin nung panahon ko, dahil nga mapakaingay ng mga dilawan. Dahil sila yung pinalitan na administrasyon, malakas pa rin ang makinarya nila, napakaingay nila, at talaga namang sila yung pumupula kay Presidente Duterte hanggang ngayon. So anyway, ang problema naman nitong mga bagong PCO at pangatlong PCO na nga ito, talagang mahirap ang trabaho nila. Kasi unang-una, hindi sila tagapagsalita. Ibig sabihin, hindi mo alam kung ikaw ay reporter kung sino talaga ang pupuntahan mo para sa kasagutan sa mga tanong mo tungkol kay Presidente. Ang gusto kasi ni Presidente, siya na ang magiging spokesperson ng sarili niya. Pero at the same time, yung huling humarap siya sa media, isang beses lang siya, isang buwan na harap sa media. Pwede ba naman yun? 30 days in a month, isang beses mo lang maiengkwentro ang Presidente. Pangalawa, hindi abogado. So, sa usaping legal, he will have to rely on his executive secretary na abogado. Pero at the same time, paano mo sasagutin kung ang tanong ay nakadirekta sa presidente mismo? Pangatlo, ito yung sinasabi ni Inday Sara. Hindi alam kung paano maging presidente. At least, si Presidente Duterte, ang buong talambuhay niya, siya ay nasa ehekutibo, no, bilang mayor ng Davao. No? So alam na alam niya na ang isang bansa ay isang malaking syudad lamang yan, no, na pinalaki. So kung paano niya pinasigla ang Davao, ganoon din ang ginawa niya sa Pilipinas. No? So madali lang sa kanya. So aminado ako mahirap na maging messenger ng administrasyon kasi para kang salesman . Kinakailangan ibenta mo yung presidente mo. Pero alam ng lahat ng salesman na kahit gaano kang kagaling na salesman, kung hindi magandang produkto, mahihirapan kang ibenta. So all I can say is good luck sa mga bagong PCO officials na si J. Ruiz at si Claire
si Claire, no? Castro. Pasama ng pasama. At lalo pang sumama dahil kumuha pa ng isang madaldal na babae na wala naman siyang papel, undersecretary, pero she put herself into the position of a spokesman. Oh. Pero nakakahiya naman na kukuha ng isang spokesman na wala namang kaibahan kay Trillanes, wala namang kaibahan ang asta nito kay Dilima. Sana nabilib kami dahil naninindigan sana ito, pero biglang kinuha daw siya. Biglang bumaliktad. Kinuha daw siya at tinanong siya ni Davila, kinuha mo kayo? I will not say sinong kumuha sa akin. Ito, pakinggan po natin itong attorney Claire Castro. Siya daw yung bago at lalaban kay Duterte. Hindi daw kung may mga panglalait daw si Duterte, ready din siyang manglalait kay Duterte. Postor na ito na spokesman. Wala namang posisyon na spokesman diyan sa Malacanang. Pero whatever it is, sinasabi niya she's not into politics. But unang araw pa lang niya, she already played politics. Tingnan mo itong pinagsasabi nito. Sinasabi ni Duterte na dumadami ang droga ngayon, tapos tinitira na niya kaagad si Duterte instead of addressing the problem of drugs, tinitira niya yung bearer of information. Instead of saying na ang PNP ay hindi totoo yan, maraming droga, ganyan, binabalikan niya yung nagsasabi ng information. Pati yung anak ni Duterte na mayor, dinamay pa niya na sila naman ang nagpapatakbo ng sa Davao. Ano kinalaman nung nagpapatakbo sa Davao? Hindi trabaho ng mayor yan. Trabaho ng pulis yan. Trabaho ba ng mayor yan? Napakatanga mo naman. Spokesman ka pero tatanga-tanga ka na kaagad. Pati English mo walang papel. Ito. Pakinggan natin itong dinadaldal nito. Good afternoon po, Attorney. Sa Mandaue rin po sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu, and Manila. Marami na rin mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. May action po dito. Davao, including Davao City? Okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig bang sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya, menong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yon. So, dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Tingnan mo ito. Ang sinabi ni Duterte, as quoted by the interviewer, is talamak na ngayon ang droga all over the country. Pero dahil galit siya sa Duterte, dahil she was playing politics, she focused it on Davao. And ang nagsabi si President Duterte, dinamay niya yung anak na mayor daw sa Davao. Di ba napaka non-sequitur mo? Abogado ka po naman, you're a non-sequitur. Your answer does not pinpoint to what was asked. Kasi unang-una, we point to the mayor. Yung mayor ba namumuno ng PIDEA? Yung mayor ba ang pulis? ng PIDEG?
At saka, bakit mo tatanungin si Duterte na may data ba? May data ba dito? Eh, ikaw nandyan eh. Ikaw nakaupo eh. Binabayaran ka ng gobyerno. Hindi natin alam kung anong halaga ang binabayad ni Marcos sa'yo. Eh, ikaw dapat ang mag-research. Eh, ang sagot mo, Castro, ay palaban kay Duterte, personal. Yung sagot mo ay it's against Duterte. Galit siguro ka kay Duterte, personal, and you are playing politics. And yet you're telling Karen Davila, oh, I'm not into politics. I'm not into politics. Oh, you yourself is playing politics. And you're playing fake news because you are accusing Baste Duterte of the ones inefficient in eradicating drugs. Hindi ba galit ka kayo nung sinasabi ni Duterte ni Baste na ano yung mayroong inano si Baste na ano niya yung mga drug pushers, drug addict, tapos tinutulan ni Marville, di ba partner? Naalala mo yan? Oh. So, Baste wants to address the problem. But it is your minions, yung minions ng amo mong si Marcos, ang ayaw na i-address yung problems ng drugs sa Davao City. Ang sinasabi ni Duterte, talamak ngayon. Ang sinasabi nitong ek na ito ay ano daw, wala daw data na bumalik yung droga. Sabi ko, bakit mo sasabihin walang data si Duterte? Bakit si Duterte ba ang nagtatago ng data? So, alam mo, when Duterte says talamak, it can be shown by people themselves. Yung mga naglalakad, yung mga nasa kalye, yung mga nahuhuli na mga drug addict na mga ano. These are records. Observations. Public observation. Kung mag-quantify dahil kayo nasa gobyerno. Nansikitor ka eh. Akala ko, abogada ka eh. Gusto mo lang pumapel, siguro hindi ka na satisfied sa blog mo, baka konti lang nakikinig sa'yo, bigla ka ngayong pumapel dyan sa Malacanang. Straighten mo muna yung English mo, ma'am. Please.